So ngayong araw nga pala, ipapakita ko sa inyo ang aking Sniper 155 ay 12,912 odo na. Alo, tagilid na ang truck mga friends. Mamaya papakita ko sa inyo ang performance na rin pag kami nag-aahon na. Tapos yung isang issue nga pala na experience ko dito sa Sniper, parang delikado na siya, parang ganun. Yo, kamusta kayo mga friends kong malalapit? Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo ngayong araw na ito. Ako'y nagbabalik sa inyong harapan. Time check, alas 2 na. Kamila ay mamimista sa mga Tito Jason. So ngayong araw nga pala, ipapakita ko sa inyo ang aking Sniper 155 ay 12,912 odo na. Kaunti na lang at 13k na. 80 kilometers na lang. Alo, tagilid na ang truck mga friends. Tingnan nyo. Uy, kakatakot. Huwag na tayong overtake. Ayoko ma-overtake dyan mga friends. Di aya. Hanip na yan oh. My gas. Bagalan tayo. Nakatakot na mo overtake. Kaya nga. Mabigla mo to. Anxiety attack eh. So yung mga friends, ito nga oh, 12,912 odo ng aking motor. At syempre 1 and 5 months years old na ito. 1 and 5 months years old. So ang mga napansin ko sa kanya, unang una is napakalakas pa rin niya mga friends. Diyan tayo. Tapang naman ni sir. Malayo. Malayo eh. Grabe oh. Kakatakot talaga to. Ayoko. Na yung tunog ko lang. Ayoko talaga mag-overtake din sa kabila. Yaman na, malapit na rin naman tayo eh. Pagbasda na lang natin ang truck na rin. So ayun nga mga friends, mabalik tayo sa topic. Nawawala ako sa topic gawa ng truck na rin eh. Malakas pa rin naman siya, so hindi ko may papakita ngayon kasi ayoko overtake talaga. At ako ay may nervyos. Sa mga napapanood ko, hindi siguro, sobrang daming lagay. Sa mga napapanood kong pelikula, Final Destination. Mamaya papakita ko sa inyo ang performance na rin pag kami nag-aahon na. So malakas pa rin naman ang aking Sniper. At yung mga wirings niya is goods na goods pa. Operational pa lahat ng kanyang mga parts. Mula DRL, headlight, high beam, tapos yung mga flashers niya, tsaka yung tail light. So goods na goods pa naman yung aking mga wirings and yung mga electricals niya na component. So healthy pa rin yung battery life niya kahit sabihin na nagpakabit ako ng PIA horn. So hindi naman kami tumabas ng wire, so itinap lang siya directly sa anong tawag dito, sa battery, kaya hindi namin need mag-cut ng wire. Tapos plug and play din naman yon, kaya wala nga halos tatabasin sa mga ano. Nagkabit lang ako ng switch na para operational pa rin yung stock na busina. So andito yung switch nya. So ito, papadinig ko sa inyo ang aking PIA horn. Tapos itong stock na busina. Yan o, parang humina na yung aking stock na busina kasi hindi ko masyado nagagamit. Lagi ako naka loud horn. Okay na okay pa naman yung aking mga electrical components nga ng motor ko at saka ang battery life. So paulit-ulit ako no. Tapos in terms of makina naman, mapapakinggan nyo rin naman yung tunog ng makina ko ngayon habang tumatakbo. So wala pa rin naman siya nagkakalansingan. Nung last time kasi, nung nag long ride kami sa Padre Pio, pag uwi ko medyo malagitik yung tunog niya. So normal pala yun kasi nga long ride. Pagkagaling mo ng long ride, syempre pagod na pagod yung motor mo. Pero nung ipinagpahinga ko siya at ginamit ko siya uli, wala na yung mga ganun tunog. So parang sa sobrang init ng langis, sobrang labnaw niya na.
So hindi na siya masyadong makapit. So maririnig mo na talaga yung mga nagkakalansingan. So ngayon, nagpa-change oil ako ngayong araw na ito. At ang pinalagay ko ng langis is 900 ml kahit hindi siya pinalitan ng anong tawag dito? Oil filter. Kasi ang Shell para sa akin sobrang labnaw niya na langis. Base sa aking pakiramdam, ang labnaw niya kaya pinadagdagan ko kahit konti lang. So 'di ba mga 800 to 850 dapat yung yung langis nito kapag hindi nagpalit ng oil filter. So pinadagdagan ko na kahit 100 ml lang para medyo hindi siya masyadong magkiskisa ng malala. Pero kung makikita nyo naman yung performance niya ngayon, ayan, ganyan pa rin naman siya. Parang minamani niya pa rin yung mga ganitong ahon kahit hindi masyadong matarik. Ito na naman tayo sa hams na to. Lagi na lang yung hams na yun. Nakakalimutan ko lagi may hams dito eh. Makikita ko malapit na eh. So ayun nga, yung performance naman ng motor ko, kaya pa niyang umahon sa mga ganitong ahonin ng easy money. So hindi siya nahihirapan sa mga ganitong ahon kahit ang sprocket niya ay stock pa din. So nagpa check up ako ng aking motor last Saturday nung nakaraang Sabado nung bago kami mag-ride papuntang Kamay ni Jesus, kasi nga nag-aalangan ako mag-ride nang hindi na check up ang motor ko. Kasi baka malagutan ako ng throttle cable, baka malagutan ako ng clutch cable, tas baka palitin ang aking mga brake pads, ganyan. So pina-check up ko muna siya nung Sabado bago kami mag-ride. At ang sabi naman sa akin ng mekaniko is wala pa akong kailangan palitan dito sa aking motor. Sprocket set ko makapal pa. Although may mga konti na siyang yung parang syempre nakakaskas kada ride mo, kada ilang kilometro na ride mo, mababawasan talaga yan. Pero para sa akin para sa akin ayos pa naman siya. Kaya pa mga ano pa to, kaya pa to na hanggang siguro mga 20k odo, baka saka ako palitan to eh. Tapos yung mga brake pads ko naman makapal pa din naman daw sabi ng mekaniko ko. And yung aking disc brake makapal pa rin. And yung brake fluid ko hindi pa naman siya nababawasan. So ibig sabihin wala pa rin tagas. Yung clutch cable ko solid pa din, sobrang lambot pa din hanggang ngayon. May times lang na parang antigas niyang clutch, pero most of the time sobrang lambot pa rin niya na parang talagang kaya pa rin ng isang daliri mo i-clutch. Tatestingin natin para mapatunayan ko sa inyo. Yan, one finger clutch. O, di ba? Nakapag-clutch ka pa rin kahit isang daliri lang gamit mo. So malambot pa rin talaga siya. Lalo na ngayon bago yung langis. Oh. Talagang solid na solid pa rin. Tapos wala pa rin siyang dent. Yun yung kagandahan. Wala pa rin dent ang aking clutch cable nung sinilip namin. Tapos yung throttle cable ko naman sinilip din namin, wala pa rin siyang dent. So sabi ng mekaniko dun sa kasa na pinuntahan ko dun sa amin sa Kalaka, nilagyan na ng silicone coating o kaya yung parang plastic coating. Kaya pala nung sinilip namin ay wala pa rin siyang kahalos bawas-bawas. Wala pa siyang kabawas-bawas halos. Meron pala siyang parang plastic na coating na transparent. So yun ang sabi ng mekaniko ko. At hindi pa rin daw palitin ang aking throttle cable. Base rin naman sa pakiramdam ko, pag nagdadrive ako, wala pa rin naman siyang kahit anong yung parang sumasabit. Di ba pagka na yung mga pag nagigilay-gilay na yung mga fibers ng throttle cable, may sumasabit dyan eh. Parang nag-i-stuck ang iyong throttle. Pero sa pakiramdam ko wala naman. Parang talaga siya, sobrang smooth pa rin niya na na silinyador. Kaya sobrang solid pa rin talaga niya gamitin. Gaya ngayon, nag-aahon kami. Parang sobrang relax pa rin ang katawan ko kahit isang taon ko na siya ginagamit, isang taon mahigit na. Sobrang relax pa rin ang katawan ko na gamitin siya. Tapos ang tipid pa rin niya sa gasolina. So itong papakita ko sa inyong gas consumption is yung nung last reset ko pa nung nagpunta kami sa Padre Pio.
yung latest vlog ko sa fuel consumption itong aking sniper. Mapapakita ko sa inyo ha. 47.8. Yan, magkakasama na yan. Yung long ride namin noong Padre Pio, tas yung mga city ride ko dito sa amin, yung pabalik-balik. Tapos yung long ride namin sa Lokban, Quezon, yung sa Kamay ni Jesus. Tsaka ito, yung mga ganitong ride ko. So yun yung fuel consumption ko, 47. So as for 150cc na motor is napakatipid pa rin ito. Kahit isang taon na itong pag ganito napakatipid pa rin niya. Kaya ang sarap pa rin niya talagang gamitin kahit malayuan o malapitan takbo. Ang na-travel namin nung Kamay ni Jesus ay 300, almost 300 kilometers, para nasa mga 284, 286 kilometers yung natakbo namin. Tapos alas 2 ng umaga yung ride namin, kaya Sabado pa lang nagpagas na ako ng full tank. Tapos nakapaggas ako isa Tagaytay na nung pauwi na kami, na malapit na kami pauwi na. Parang nasa 200 plus kilometers yung natakbo bago nakapagpagas. Ano na yun, para mga bandang 5:30 na yun ako nakapagpagas. Mula alas 2 kasi ilang kilometers din yung natakbo na yun. Tapos yung mga ano niya naman, yung mga suspension niya naman, nakakatuwa pa rin kasi ang lambot pa rin niya, pero hindi siya tumutukod. Kapag yung mga ganitong kalsada hindi siya tumutukod, well, wag lang talaga malulubak at lagutok na talaga yan. Tapos yung isang issue nga pala na experience ko dito sa sniper, na ngayon ko lang i-address kasi ngayon lang talaga siya parang delikado na siya, parang ganun, pero hindi ko pa siya nagagawa ng paraan is yung wiggle niya, wiggle. So lumakas talaga yung wiggle niya pagka nasa 50, 60, 70 kilometers per hour ka na, tapos mag-isa ka sa motor, is sobrang lakas na ng wiggle niya eh. Hindi lang maano ngayon eh, gawa mabagal ang takbo namin, hindi ako nagmamadali. Ayun, kaya parang nangangamba na rin ako, kaya papapalitan ko na din ang ano niya, yung ball race niya. Tapos ipapatono ko na rin yung kanyang leeg dun sa may T-post. Baka may maisasuggest kayo na brand ng ball race, ipaki-comment na lang dito sa ating vlog. Yan mga friends, oh, sarap dito dumaan, oh. Roller coaster. Lalim talaga dito eh. Yeah, tapos may ganitong lubak pa, oh. Yeah. Palakasan talaga ng preno dito. Yeah. So yun mga friends, paki-comment lang dito sa ano natin, sa vlog natin, kung may maisasuggest kayong brand ng ball race, at para makapagpapalit na rin ako ng ball race para mawala na yung wiggle ng aking motor. Tapos yung sa ano naman, yung sa gulong niya naman, sobrang kapal pa naman ng gulong ko, para hindi pa talaga ako nangangamba na palitin ang aking gulong, kasi sobrang pakakapal pa rin niya. Parang aabot pa to ng 10,000 odo pa ulit. Kaya goods na goods pa yan. So hindi muna ako magpapalit kasi okay pa rin naman yung aking gulong. Mga dinadaanan namin dito sa bukid mga friends, oh. Parang kakaunti na may mista ngayon. Hindi ano dito eh, pagka madalas dito ang pista, talagang wala ka na halos madaanan. So yun mga friends, wala pa naman talaga akong nakikitang masamang ano dito sa motor ko. Okay na okay pa rin naman ang motor ko. Wala pa naman ako nakikitang sobrang malalang issue dito sa motor ko. Madali lang naman kasing solusyonan yung yung nakita kong issue. Yun lang naman talaga yung issue ko dito sa motor ko, yung wiggle lang, kasi minsan kasi hindi mo may iwasang mag-alis ng isang kamay pag nagda-drive kapag kami sudden na kunyari may tatanggalin kang blocker sa helmet mo, ganyan, yung mga pag kami pumatak na ipot ng manok sa sa helmet mo, di ba, pupunasan mo, yung mga ganung bagay. So yun lang, hindi naman
para sa akin sobrang solid pa rin gamitin ng sniper ko eh. Sobrang lakas pa rin, sobrang gentle pa din, sobrang tipid pa din, at hindi talaga siya nakakangalay. So nakakangawit lang talaga ng puwit pagka malayo yung ride, kasi kahit naman siguro sa bahay ka lang nakaupo sa sopa, kapag ka 4 or mga 8 oras ka nang nakaupo, mangangalay ka rin naman eh. Kaya para sa akin napaka solid pa rin ito. As of now 12,000 odo na yung motor ko, or 13,000 odo na. Napakasarap pa rin niya gamitin. Wala talagang pagsisisi na itong binili kong motor. So yun lang mga friends, maraming salamat sa pagtapos ng video na to. Kung umabot ka dito sa part ng video na to, maraming salamat. At mabuhay ka lagi ng mapayapa at masaya. At wag na nating problemahin yung mga problema ng ibang tao. So yun lang mga friends, maraming salamat. At may konti lang akong paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In short, don't drink and drive. Peace out.